Okay mga sukid, ang ating update ng price ngayong Lunes. Nangunguna dyan ay ang palm oil at ang pangalawa ay ang sugar. Ang palm oil ay halos linggo-linggo na lang ata nag-i-increase ng price. Ang in-increase ngayon, nung nakaraang linggo, ang in-increase niya ay 20, another 20 ngayon. Kaya mag-reflect ulit siya sa bawat galon ng 2 pesos ang increase sa bawat galon. Kaya from 286 magiging siyang 288. At yung atin naman half gallon 145 magiging siyang 146. Sa sugar, ang increase niya ay another 20 pesos din ang sako. Yan din ang in-increase ng asukal. Kaya lang, paano ba yan madidivide natin? Sintabo lang ata yan kasi tingnan natin kung paano natin ito i-reflect sa per 450 grams na timbang ng sugar. Hindi ko pa alam kung paano ito kukwintahin kasi 20 pesos ang in-increase ng bawat sako. Yun ang increase. Okay mga suki, magandang araw sa inyong lahat. Marinalo po si Boss. Ako si Joseph, Sari-Sari Store Owner. Ito ang ating mini podcast na pang 22. Ayan, naka-22 tayo ng mini podcast. At ang pag-uusapan po natin dito ay ang mga update ng produkto mula noon hanggang ngayon. Kaya simulan na natin. Ang mga dumating ngayong Lunes, sa isang supplier natin, doon kay kumparing Lalo. Alam mo na sa sentro yung kumpare natin, siyang supplier natin ng harina. Meron tayong dumating na harina, asin, parola, yung cornstarch to, yung brown sugar, margarine, palm oil, Copico Blanca, black at saka brown, sweet and spicy, Lucky Me beef, saka chicken at kanto na kalamansi at tops. Tops white, saka yung violet na tops at lion tiger, red eye wax at original na zone rocks. At plastic cup. Mayroon tayong tomato sauce na dumating. Tomato sauce, tomato paste, at ano pa tong isang ito? Yung pineapple juice na to may dumating na rin tayo. At yung pang last ay yung soy sauce na 200 at saka 100 ml. Bali po ang bagong produkto natin ngayong Lunes. Ang bago lang naman po dito ay ang pineapple juice, tomato sauce at saka tomato paste. Ayan ang mga ang bagong dating sa atin ngayon. Pero the rest ay para-parehas lang naman na order natin. Ayan. At ito pa ang isang update natin. Mayroon na tayong Sting ulit na dumating kasi alam mo na pag mayroong school, box office ang Sting. Yan, dumating na ulit yung Sting. Alin pa ba? Nakalimutan pa ba tayo? Ito dito. Ano pa to? Dumating to nung Friday ata yun. Nung Friday, ang dumating sa atin, ay last week to dumating. Bali nakasama to sa update natin ngayong Lunes. Yung Bear Brand Aswak, Bear Brand Choco na 300 grams, Bear Brand Adult, at Nescafe Refill na 20 grams, at Bear Brand na 300 grams, Magic Sarap, Milo, meron, saka Bear Brand Junior. Meron pa. Ito. Okay. Yung Coffee Mate nga pala yung Coffee Mate na 150 grams, meron tayong dumating yan. At saka, yung mga Nescafe Original at saka Creamy White at Nescafe Classic na 40 grams, yan dumating. Pero ang lamang dito ay wala na tayo tapos na yung promo na less 20. Ubos na. Wala na tayong maibibigay ng less sa mga Nescafe product natin. Ayan. So far, ang mga price naman sa Nestle ay very stable at hindi naman siya tumataas sa ngayon. Ayan ang good news. Pero ang mga malakas lang ay palagi namang nag-i-increase. Kalimitan ay ang asukal, harina, at gas. Ayan, mga LPG. Pero hindi naman nga nag-i-increase yun. Okay naman ang price.
Dati pa rin. Siguro mag-increase naman yan by end of this month. Let's see kung anong bagong presyo yung makukuha natin. Ayan. Okay, update ko kayo ng nangyaring lang nakaraang linggo. Ang ginawa natin nung nung Friday ay mag-attend doon sa General Assembly ng SPT, excuse me. Patigay ako. Noong nakaraang linggo, nung Friday, bali, ang ginawa natin doon sa school, nag-speech tayo doon. Parang kandidato daw, sabi nun. Para daw akong kandidato. Ewan ko ba? Pang-politics na yan. Binasa ko nga lang yung aking speech kasi para kako hindi tayo mamali. So far, maganda naman deliveries ko siguro doon. Natuwa naman siguro sila. Kaya sabi sa akin, ang sad comment doon na para daw tayong politician. Okay. That's it. At nung magsabado naman, dito naman tayo sa Filarisa. Yung update natin doon ay natapos na rin yung orientation seminar ng LISUD. At meron tayong mga dumating na bisita galing sa region office. At successful naman yung naganap na orientation. Ang akala ko nga, baka kako di dumating kasi nung Sabado, dumating din sa amin sa Naga ang ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya baka kako yung mga regional office na mga head doon ay papupuntahan sa Naga. Kaya lang, yung naka-send sa amin, siguro naka-schedule na yon at dumating naman sa amin yung taga-DSUD. At yung morning daw ay pumunta sila doon sa DECA, Pili. Kasi may tig-ayos sila doon sa mga homeowners. At pangalawa, kaya magbandang hapon na kami naman dito sa Naga. Bali sa Naga, ang pinunta nila ay ang Filarisa. Natapos na natin yung seminar doon. Very smooth naman ang nangyari. At di naman tayo nagka-problema sa mga snack, yung pagkain at kung ano-ano pa. At wala naman tayo, very smooth ang sitwasyon at wala tayong problema doon. At kaya nga po ay nagpasalamat talaga ako kay God kasi maganda yung panahon. Walang problema dun na-encounter. At yung mga na-invite ko naman, yung iba dumating, yung iba naman hindi dumating. Pero okay pa rin kasi natapos din yung pag-conduct ng orientation. Kaya lang, yung kadaming attendance na nabigyan namin ng communication na mag-attend, na-invite namin, ang dumating lang po ay 18 person only. Yan po ang masaklap. Pero sabi naman sa amin ng DSUD, kahit pa daw po kaunti ang dumating, kapag na-inform nyo sila, considered as yes. So, ibig sabihin, hindi sila makapagsasabi na hindi namin sila na-inform. Ayan. Kaya, ang dami daw din na-discuss. Kaya lang, siguro, ang isa doon sa natatandaan ko na halimbawa, nagpadala ng communication, lalo pa kung merong assembly, tapos hindi sila sumipot. Pero may pinadalang communication ang homeowners. Bali kung ilan ang nanood doon at present sa mismong okasyon na yon, kahit pa daw po 10 tao lang yan, consider as assembly. Kasi nga po, nakapag-inform at meron namang dumating. Ayan. Yung communication na yan, consider na yes, at wala silang karapatan na mag-question din kasi hindi nga sila dumating pero na-inform naman. Di ba? O kaya ganun ang rules ang sinasabi doon. At meron pang iba. Halimbawa daw magkakaroon ng election. Alam mo niyo naman sa election na yon. Merong mga kailangan pang magkaroon ng General Assembly again. Intended lang para sa election, ay para mag-create ng isang committee na mag-handle ng election. At sila din po ang magagawa ng mga rules. Ayan. Kaya doon po dinidiscuss during the General Assembly.
Kaya yung mapipili doon na 3 tao, siya na po mismo mag-handle sa election. At ang sinasuggest nga sa amin, na pwede daw po kami maggawa ng online voting. Kasi po daw po yung mga may-ari na malalayo ang lugar, okay, hindi dito nakatira na sa amin, pero dito ang kanilang properties, pwede silang mag-cast ng vote online. Kaya lang, parang medyo a little bit complicated kasi hindi naman tayo lahat well-versed maggamit ng mga online na yon. At ang pinaka naisip na aming gagawin so far, hindi ko pa alam kung dapat siyang i-devolve ngayon kasi ito pa lang ay aking idea, hindi naman ito idea ng lahat. Although kahit na tayo ay isang board of director ng PhilRisa, hindi natin pwedeng sakalawan lahat kasi kailangan natin palagi ang mayroong majority quorum o majority approve. Ayan, dyan tayo matiteknikal. Anyway, yan ang update. Mas madami pa atang update doon sa PhilRisa kaysa doon sa update ng mga product natin. Ang mga nangyari pang iba ngayong nakaraang linggo, yun so far, yun lang. Kaya lang, hindi na rin kami nakapag-bike, hindi na rin kami magkapaglakwat siya. Ayan, kami mag-ama, hindi na kami magkapaglakwat siya. At yung nagmalingki na lang ay si Mrs. Kaya patay ang kinabuhi. Yan, pati yung aking alagang aso ay natutulog na doon kasi, ewan ko ba, inantok na ba yan? Okay, yung atin naman mga suki dyan na hindi pa po nakakapunta sa amin, napadaan-daan lang, o kaya hindi pa po kayo nakapunta dito sa aming store, madilam lang pong hanapin ang aming store. Malapit lang po ito sa in front of Calawag Elementary School. Pag galing dyan po sa may kanto ng school na mayroong barangay tanod outpost, bilang lang po kayo ng 3 poste. Pag ang pang-3 poste niyan ng kasulay ko, nakita niyo yan, ang tapat po niyan ay amin ang tindahan. Ayan, madali lang kaming malocate. At kung mapunta ka po kayo dito sa amin, gusto ko po kayong pagsilbihan. Alam niyo naman ang tindahan, kapag may customer, kailangan nating pagsilbihan para bumili siya nila ng marami. Di ba? Sana ubusin ninyo ang pera ninyo sa amin para madagdagan ang aking binta. At naman sa aming mga suki na dati na pong aming mga patronage na customer, dyan po sa Vilmar, sa Clupa, sa Villa Karangahan, sa Metro Homes, at doon pa po sa may part ng Kapilihan, St. Vincent, at doon din po sa Haring Kanaman, at din po sa may northbound terminal na nakakarating sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po, kung wala po kayo, wala rin po ako dito. Ayan, for sure. Kaya po ako po ay nagpapasalamat. At sana po sa inyong pag-scroll ng inyong mga cellphone, makapasama din po ako sa inyong nai-scroll. At kung gusto niyo din po, pwede niyo rin po akong i-follow sa aking Facebook. Yan, pwede niyo po ako dyan i-follow. At naman sa YouTube channel, subscribe po sa akin ding YouTube channel. Okay po mga suki, dyan na po mag-end ang ating mini podcast ngayong araw ng Lunes. At ang ating video po ay ipopost po ng araw ng Martes. Sige po, mga suki. Bye-bye. See you again.